one of the things that we often hear after Christmas and New Year season, yung post-holiday blues. These are the emotions na nararanasan ng isang tao when he returns to normal life after a long vacation or holiday. Nawawala kasi yung tao sa kanyang usual body clock at weekly routine because of celebrations, relaxation, festivities, and shopping. Nung na-program na yung mind mo that there will be a holiday season, biglang nasanay na yung katawan mo sa mga holiday activities and you most likely enjoyed those activities because taking and enjoying a vacation is far easier than working, di ba? Every day. Dagdag mo pa dito yung cheat days mo sa diet, yung high sugar intake, late night sleep, lack of that usual discipline routine of early sleep and early rise. Nung holidays, we usually spend our best life for the year. And then, of course, January 2 came. Everything comes now to an abrupt end and you have to go back to your life before Christmas. Now, if you have experienced this, huwag kang mag-alala dahil karamihan ng mga tao nararanasan itong post-holiday blues. Because part of being creature, we are emotional beings. But the problem is when this post-holiday blues turn into deceitful kind of discontentment. Tinatamad ka nang bumalik sa dati mong trabaho or even worse, nawalan ka na ng gana na bumalik sa dati mong buhay. Yung dati na very passionate ka, determined ka nung December bago yung holidays, biglang napalitan na ngayon ng daydreaming na sana mas maganda yung trabaho ko tulad ng high school friend ko doon sa reunion na inatinan ko nung holiday season. O kaya naman, you are fantasizing na sana ay mas malaki na yung sweldo mo tulad ng pinsan mo na pinagmalaki ng magulang mo nung reunion. Naasar na asar ka. You were even thinking na wala naman sigurong masama. After all, kung Christian ako, maghangad ako ng ganito for a change. New year, new work, new year, new environment, new boss, new salary, new ang lahat. Gulatin mo yung boss mo. Pagka first day ng 2024, resignation ka agad. After all, kung Kristiyano ka, mas maganda siguro yung testimony mo kung mas malakas kang kumita o kaya naman you are overwhelmed sa istasyon mo sa buhay. There are a lot of bills to pay, marami kang pinapaaral, gusto mo magkaroon ng sasakyan, gusto mo magkaroon ng bahay, may mga plano ka, baka yung iba dito nagpaplano pa magpakasal. Hirap na hirap siguro yung mga tao, katulad ng mga iba nating mga kapatid na may unbeliever na asawa. Baka ito yung time na gusto nila, layasan ko na kaya itong asawa ko dahil pabigat siya sa paglilingkod ko. Malaya na ako sa napaka-oppressive na uri ng relationship na ito. Yung iba naman na mga homemakers, paano kaya kung maging employees ako? Ito ba ay isang normal at harmless na attitude or thinking sa isang Christian? What is wrong with this kind of attitude and mentality? Well, thankfully, hindi tayo ang unang mga Kristiyano nakaramdam ng ganitong temptation na baguhin nila ang kanilang kalagayan sa kanilang estado, sa kanilang society, yung present circumstances nila dahil nung sila'y naging Kristiyano, they thought na kailangan may magbago para mas maging kapaki-pakinabang sa kanila, sila sa kanilang Panginoon. Nung dumating ang gospel sa kanila, they were even in pagan relationship. They were working in pagan workplaces with pagan co-employees. So sa kagustuhan ng mga Kristiyano dito sa Church of Corinth, para mas maging effective sila, many have tried to change their station in life. Yung naging Kristiyanong asawa, pinipersecute siya ng kanyang paganong asawa. Ang nasa isip niya, to be able to better serve my God, iwanan ko kaya ang aking asawang unbeliever. Yung naging Kristiyanong slave or employee, nahirapan siya makisama sa kanyang gahaman na paganong employer. Ang inisip niya, layasan ko na kaya. Yung naging Kristiyanong Gentile, mababa, alam niyo ba ang tingin ng mga Jews sa kanila? So para ma-accept siya sa Jewish community, sa Corinthian church, maging Hudyo na lang kaya ako, magpa-circumcise ako. Yung mga naging Kristiyanong Hudyo, sila yung mga persecuted sa kanilang mga bansa.
o saan man sila pumunta, they are hated people. So, sa temptation nila, gumawa kaya akong paraan na i-give up ko yung citizenship ko as a Jewish person. Ito pa, yung mga Kristiyano, mga single na naging Kristiyano, na pressure sila sa mga Jewish Christians na ang paningin sa singlehood ay mababa. Para sa kanila, they defy the law of God kung single ka. And by the way, kanina sinabi ko, ang singlehood ay niredeem ng Panginoon. Christ was single, Apostle Paul was single, we will become single. Darating ang panahon sa kalangitan. But of course, marriage is a great blessing ng Panginoon. So para mag-glorify ang Diyos sa buhay nila, ang isip nila, mag-asawa na lang kaya ako. Yung mga married, sabi nila, umalis na lang ako sa pagiging married ko dahil problema ko ang asawa ko. Now, the problem of these Corinthian Christians is the same problems with many Christians today. Gusto nating iwanan ang istasyon natin sa buhay. Mas nape-preoccupied tayo ngayon na matakasan ng present circumstances natin dahil difficult ito. Whether ito'y vocation natin as an employee, whether ikaw ay employer, ikaw ay single, ikaw ay married, nakakaramdam ka ng pressure, gusto mo nang umalis, nakakaramdam ka ng ganitong discontentment, baka iniisip mo, counterproductive kung mananatili ako dito. Alam ito ni Paul. Kaya dito sa ating babasahin sa 1 Corinthians 7, i-address niya, ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano? Isipin niyo kung ang mga Kristiyano, nung dahil sila naging Kristiyano sa Ebanghelyo, biglang nagbago ang istasyon nila sa buhay. Alam niyo ano mangyayari doon? Ang mangyayari, magkakagulo ang lipunan, sila ay mape-perceive na mga disruptors ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga trabaho. They will be contributing negatively sa society. Kaya dito sa chapter 7, sabi ni Paul, this is not the kind of revolution na gusto ng Diyos sa mga Kristiyano. Because the gospel is not a destroyer of social institutions. This is not the kind of revolution God intended. And God has intended Christianity to be. Kaya ano ang naging masusing turo or lesson ni Paul sa chapter 7, verse 17 to 24. Let me read to you the inspired, inerrant, and fallible word of God. Verses 17 to 24. Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my rule in all the churches. Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Each one should remain in the condition in which he was called. Were you a bondservant when called? Do not be concerned about it. But if you gain your freedom, avail yourself of the opportunity. For he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he who was free when called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservants of men. So brothers, in whatever condition each was called, let him remain with God. This is the very comforting word from the Lord. Alam nyo ba, itong passage natin na 17 to 24, ito yung pinaka-central theme ng buong chapter 7 na hanggang 40 verses. This is the articulation of the principle on marriage, singlehood, yung sa circumcision, pag sa issue ng divorce, sa issue ng marriage na married with unbeliever, when the unbeliever departs, anong gagawin ng mga single sa buhay nila. That's why 1 Corinthians 7 is the longest treatment in the whole New Testament about the issue of singleness, marriage, and divorce. Paulit-ulit binabanggit dito ni Paul yung remain in the condition you were called. Meaning, may confusion or rather pressure sa mga Corinthian Christians na ang tingin nila ngayong Kristiyano na sila, para mas maging effective sila, ay kailangan magbago ang kanilang istasyon sa buhay. Kailangan yung kanilang circumstances ay mapalitan.
Anong sabi ni Paul sa verse 17? Let each person lead the life that the Lord has assigned to him. Verse 20, each one should remain in the condition in which he was called. Verse 24, whatever condition each was called, there let him remain with God. In other words, pinapakita dito ni Paul, ganito, ang pananampalatayang Kristiyano ay buhay na nagbabago ng makasalanang tao, pero hindi siya necessarily nanggugulo ng mga magagandang bagay sa lipunan. Siya ay isang positibong bagay, pero never siyang manggugulo sa mga magagandang bagay sa lipunan, like marriage, like work, like the system na meron tayo ngayon. Binabago ng Christianity ang mundo sa pamamagitan hindi ng isang immediate and instant revolution sa society na iiwanan mo ang pamilya mo para maglingkod sa Diyos, tatakasan mo ang mga trabaho mo kung ang mga katrabaho mo ay unbelievers, o kaya naman papalitan mo na yung asawa mo kung unbeliever siya at hadlang siya sa'yo. No, ang sabi ni Paul, hindi. Anong mangyayari kung ganito ang gagawin mo? There would be more persecution. Ipi-persecute ang mga Christian employees. Subukan natin na mag-mass resignation ng mga Baptist. Babalandra yan sa Facebook na itong mga Baptist, ganito sila. Di ba? Tayo magkakaroon din ng war sa panahon na yon. There would be bloodbath. Sabi ni Charles Hodge, and I quote, their conversion to Christianity involved no necessity of breaking asunder their social ties. The gospel was not a revolutionary, disorganizing element, but one which was designed to eliminate what was evil and to exalt and purify what is in itself indifferent. So in other words, ang trabaho ng Christianity, tapusin ang kasamaan at i-sanctify, i-improve ang mga bagay na nag-exist, but not to destroy this beautiful institution. The gospel transforms, but it transforms the lives of sinners, changing their hearts of stone who hate God, and now they have the love of God through the death of Christ. Ibig sabihin, binabago ng gospel ang ating puso, pananaw, attitude sa ating trabaho, sa ating mga asawa, sa ating mga pamilya, sa ating mga ginagawa sa mundo, but not necessarily binabago niya ang estado mo sa buhay. Hindi ibig sabihin naging Kristiyano ka, magiging mayaman ka. Hindi naging Kristiyano ka, kailangan ganito ang mapangasawa mo. So in other words, sinasabi niya dito, this is the kind of life assigned by the Lord to each of His disciples. At yan ang gusto kong gawing message this morning, ipabaon sa inyo. The gospel transforms our lives, but not necessarily our status and circumstances in life. Yes, ang gospel, tinatransform niya yung buhay mo. Pero, walang pangako ang Diyos na ang ibanghelyong ito, babaguhin niya ang temporal situation mo. For some, this will be shocking and even inspiring. Akala ko ba ang gospel is so powerful that it can change my circumstances in life? Well, sa second point niya, address ito ni Paul, na totoo, pwede naman talagang mabago ang case mo, ang situation mo. Kung may magandang trabaho, magandang pay, at maganda rin ang mangyayari sa'yo, at hindi ka magkakasala, why not? Hindi ito pinagbabawal. But God can sovereignly change our circumstances only if He wills. But the point of Paul is this: the gospel is so powerful that it can thrive in any kind of status or circumstances. Pwedeng mag-flourish ang gospel kahit sa mga single, kahit sa mga married, kahit sa mga hindi mayaman at maging sa mga mayaman. The gospel is so powerful that it can change the nature, the heart, the affections, the desires, the attitude, the perspectives, and the behavior and actions of a person. Not necessarily yung nakalagay sa birth certificate or sa marriage certificate. So, ang appeal ko sa inyo, sana mangusap ang Diyos sa atin, no? Nalinawin ng Diyos itong bagay na ito sa atin, at kailangan maitama ang puso natin at isipan kung ano at sino ka sa mundong ito, at ano yung dapat mong pagkakaabalahan. Kasi ang gustong ipakita dito ni Paul,
huwag kang masyadong mapuno ng pagkaabala sa present circumstances mo. Ang present circumstances mo, hindi yan ang pinaka-aabalahin mo, kundi ang kaharian ng Diyos. So why is change in circumstances should not be a preoccupation by the believer? There are two reasons here. Number one, because of the superiority of obedience, and number two, because of the reality of subservience. So bakit hindi mo kailangan necessarily mabago ang circumstances mo at hindi ka masyado ma-preoccupied sa temporal life mo? Sabi sa verses 17 to 20, basahin ko, only let each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. This is my rule in all the churches. Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision. For neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Each one should remain in the condition in which he was called. So, alam niyo ang calling dito, it has been used by Paul in the letters to mean salvation sa chapter 1 at sa iba pang mga passages. But dito sa chapter 7, it refers not to salvation calling, but to vocational calling, o kung ano yung calling mo as sa buhay mo ngayon, circumstances in life. Kaya sabi niya sa verse 17, only let each person lead the life. Nandun yung word na each, hekastos, redundant na yun para sa Greek, pero ni-remind ni Paul na ang binibigay ko sa inyo sinasabing, huwag kayong basta-basta aalis o mamuhay kayo kung ano yung inassign na buhay ng Diyos sa inyo. Gustong ipakita niya dito, ito ay assignment mula sa Diyos. Hindi ito parang aksidente lang or hindi nagpapayo si Paul na alam mo, tanggapin mo na lang ang buhay mo kay sera-sera. O kaya huwag kang mangarap. Hindi ganoon ang kanyang advice. Hindi isang fatalistic at cruel na advice ito na tanggapin mo na lang, sadyang ganyan ka na sinilang ka mahirap, mamamatay kang mahirap. No, that's not the Christian advice. Ang sabi sa verse 17, to which God has called him. In other words, ang kalagayan mo ay isang panawagan sa Diyos. Pwedeng sinilang ka ng Diyos sa pamilya ng mga dugong bughaw. Pwede na ikaw ay nasa royal blood ng British monarchy. Pwedeng loobin ng Diyos yun, pero niloob ka na ipanganak sa isang simple at sa isang relatively mahirap na pamilya. Isinilang ka dyan at sinabi ng Diyos, calling mo yan sa Panginoon. Ang mga reformers, ang tawag nila dyan ay vocation. Ito ay panawagan. So therefore, kung galing ito sa Diyos, hindi ko dapat ito i-despise. Hindi ko i-despise ang aking magulang na binigay ng Diyos. Hindi ko dapat i-despise ang pamilyang binigay ng Diyos sa akin. Verse 18, was anyone at that time of his call already circumcised? Or let not him seek the marks of circumcision. Alam niyo, posible pala ito sa panahon ni Paul. Yung statement ng mga Jewish athletes kasi, pag nagpe-perform daw sila sa Greco-Roman world, nagpe-perform sila, huhubaran sila, at na-expose sila. At dito, tatawanan sila kasi sila lamang yung may ganong pagpapahalaga ng mataas sa circumcision. So maraming mga Jewish athletes, they want to reverse back itong ganitong circumcision para sila ay hindi na ma-persecute. So in other words, ang mga Jews na naging Kristiyano, they want to be accepted, hindi nila gustong mahirapan sila. Tapos sabi niya sa verse 18, was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not circumcision. Alam niyo ba, ang mga Gentiles na naging Kristiyano, kapag doon sa Corinthian church, maraming mga Jewish people, mababa ang tingin nila sa mga Gentiles. Sila yung mga pigs, yung mga aso. So, ang mga uncircumcised, di ba? Mga Philistines, yan yung mga tingin nila. So, ang temptation ngayon sa isang Gentile or uncircumcised, para siya ay matanggap sa mga Jewish cliques or group doon sa church, o sige, magpapacircumcise ako. Magiging iba ang aking magiging citizenship ko. So, anong sabi dito ni Paul sa verse 19? Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan na magpatangay sa pressure. Bakit?
Because neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision. Ito yung theological principle ni Paul. Nakakagulat ito sa mga Hudyo para sabihin mo na circumcision is nothing. Abay, ma-offend ang mga Jewish people sa'yo. Di ba si Paul ay Pharisee? Naintindihan niya ito, pero bakit niya sinabi na ang tao, circumcision and uncircumcision counts nothing sa Panginoon? Sinabi niya, sa New Covenant kay Christ, ang mas mahalaga ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi na ang mga ritual. Hindi na yung mga ginagawa natin dati. Hindi na yung identification mo dito. Ang mas mahalaga ngayon, in other words, ay yung relasyon mo sa Diyos. Ang relasyon mo kay Kristo. Ang higit na mahalaga sa issue. Paul is giving us a wisdom principle here. Na sinasabi niya dito, ang dapat mong pagkaabalahan, hindi yung mag-iba ang trabaho mo. Hindi yung magkaroon ka ng maraming pera. Hindi yung necessarily mawala ka sa difficult situation. Ang uunahin mo ngayon bilang Kristiyano ay masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. That is the point. Our more pressing concern as believers is not to change our circumstances, but to change our perspective, which is to please God. Obedience ang sinasabi ng Biblia. Again, this is not to say na mali ang pagbabago ng circumstances. Kalooban ng Diyos minsan sa Kristiyano na idala ka ng Panginoon sa ibang trabaho. Nakikita rin ng Diyos ang paghihirap mo at pagtitiis mo sa mga co-workers mo at sa employer mo siguro na pinipersecute ka. At some point, ang Diyos marahil ililipat ka niya sa mas magandang trabaho, and praise the Lord. Walang masama doon. But Christianity's main concern ay hindi ang buhay mo dito sa lupa. Hindi yung ikaw ay nahihirapan, ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, ikaw ay single, ikaw ay married. Yun ay mahalaga, pero ang pinakamas mahalagang issue sa Biblia ay ang bago mong relasyon ngayon sa Diyos. Ito ang bago mong mundo. The new perspective is to make sure na susunod mo ang Diyos, na siyang mas mahalaga sa isang Kristiyano. Yes, marahil nahihirapan ka sa present situation mo sa buhay. Katulad ng mga maraming Corinthians noon. Sila ay mga slaves ng ibang tao. Alam niyo ba sa Greco-Roman world, large percentage ng society ay slaves. Mas marami ang mga slaves kung paanong sa European medieval age or period. Di ba mas marami yung nobility, mas makonte yung nobility at yung mga peasants, 90%. Ganun katindi. Kaya nung nagkaroon ng French Revolution, na-distribute yung wealth, nagkaroon lang ng ganung balance later on sa Europe. Pero ang pinapakita dito sa Corinthians, karamihan mga slaves. Kung ang gagawin ng mga slaves ay biglang iwanan nila ang kanilang slavery o yung kanilang pagiging employee or slaves, magkakagulo ang buong imperyo. Imagine kung sabay-sabay sila lang magre-resign. They would have a social revolution. It would be a complete bloodbath and chaos. That's the point of Paul and the whole scripture. Ngayong Kristiyano ka na, you don't necessarily need to change whatever you're doing now or wherever you are right now. Unless, of course, ang trabaho mo ay illegal at obviously sinful. The gospel that came to our lives transformed our hearts and soul and the inner man, not our birth certificates, not our bank accounts, not our other certificates or other symbols ng social status natin sa buhay. Sabi ni isang commentator na si Bareth, a man is not called to a new occupation, rather his old occupation is given a new significance. Ang pagdating ng Ebanghelyo, hindi kanya bibigyan ng bagong trabaho. Ang gagawin niya, bibigyan kanya ng bagong kahulugan sa trabaho mo. Bibigyan kanya ng bagong pananaw. Bibigyan kanya ng bago na worldview pagdating sa trabaho.
Ang binabago ng Christianity ay ang puso at ang attitude, hindi ang business, hindi ang trabaho. Ang conversion natin, it transforms our lives by replacing a grumbling attitude as an employee and replacing it with the grace of gratitude and obedience. Kung dati wala tayong pagmamahal sa pagtatrabaho natin, wala tayong dedication, marami sa atin puro angal at saktong effort lang, di ba? Pinangangalandakan pa natin, wag tayong umuwi ng late, wag tayong mag-overtime. After all, papalitan ka din naman. May magandang point yung ganon, pero ang message niya is wag kang mag-exert ng extra effort sa iyong trabaho. Bilang Reformed Christians, we know that our theology is well-rounded. Hindi lang ang theology natin ay magaling tayo sa pagsamba, kundi pati sa pagtatrabaho natin sa labas. Kaya dapat makita natin ito. Hindi ang personal na interest natin agad ang pinaka-concern mo bilang Kristiyano kung di maluwalhati mo ang Diyos sa iyong kalagayan. Ano ba ang trabaho mo ngayon? Ang trabaho mo ba? Ikaw ba ngayon ay isang employee? Ikaw ba isang family man? Ikaw ba ay tatay, nanay, asawa? Ikaw ay may marriage? Ikaw ay may friendship? Ano man ang larangan ng buhay mo ngayon, ang binabago, hindi mismo yung circumstances mo, pero yung iyong attitude at ang iyong perspective. Ang sabi ni Calvin, sabi ni Alistair McGrath, na kino-quote niya si Calvin, sinabi niya to do anything for God and to do it well was the fundamental hallmark of authentic Christian faith. Diligence and dedication in one's everyday life are a proper response to God. Di ba ito yung sabi ni Martin Luther din? Paano malalaman na ang isang carpenter ay nag-glorify niya ang Diyos, hindi lamang sa pagsamba sa araw ng linggo, but also by making good tables. Paano naluluwalhati ng ang Diyos ng isang shoemaker? Not only by attending church or reading his Bible, but making good shoes. Ito yung Protestant work ethic and theology of vocation. Naglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating trabaho. Ang ganda nung sabi ni Gene Edward Witt, na ang Diyos, pinangako niyang isusustain niya ang buhay ng isang tao. So kailangan mapakain niya. Pero hindi naman siya bababa at alam mo, siya ang mag-harvest ng trigo at siya ang maggagawa ng flour at magbe-bake ng pandesal na masarap. Ang gagawin niya ay gagamit siya ng farmer, gagamit siya ng baker, gagamit siya ng grab delivery. Lahat ng mga ito ay mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos sapagkat napaglilingkuran nila ang kapwa nila at nasusunod nila ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Hindi issue pala yung mas mataas ang sweldo. Hindi issue pala yung mababa ang sweldo. Hindi issue. Pagdating sa kaharian ng Diyos, ang issue, sinusunod mo ba ang kalooban ng Diyos? Pag tinignan mo ang history ay binago ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng social upheaval or revolution ng mga Kristiyano. Ang Christianity, binago niya ang mundo sa pamamagitan ng mga parang leaven. Unti-unti, ini-impluwensyahan ang mundo. There was a time na ang mga sugatan sa gyera walang ginagawa sa kanila, but Christians, by the compassion of Christ, sila ngayon hindi lang nag-alaga ng mga sugatan, sila ay nagtayo ng mga hospitals. Ang mga Kristiyano, by the compassion of Christ, nakita nila yung mga pakalat-kalat na bata, sila yung nagtatag ng mga orphanages. Sila yung mga nagtatag sa Switzerland, sa Geneva, nandun ang headquarters ng Red Cross. Si John Calvin, siya yung unang nakaisip sa kanila na magkaroon ng public school system, pati yung kalusugan ay isipin so that they can serve their society. Sabi ni John MacArthur, not by exploding on that society, but by leavening that society. That means penetrating it at its roots. Ganito mo babaguhin ang mundo.
hindi sa pamamagitan ng paggugulat sa boss mo. Gulatin mo ang boss mo sa kakaibang attitude mo. Yung umiinom siya at mapapalunok siya at anong nangyari sa aking employee? Bakit? Doble kayod siya ngayon. At parang napaka-passionate at talagang nagiging napaka-productive niya ngayon. Kaya kapatid, challenge ko sa inyo, reject the popular path of grumbling in your circumstances. But by the power of the gospel, seek to flourish. Ito yung inassign sa iyo ng Diyos, mag-flourish ka. Saan ka ba ngayon? Marami tayo, iba't iba ang ating mga trabaho o ginagampanan sa buhay. Therefore, if a person becomes Christian, sa tanong siguro ng iba, pastor, ngayong Kristiyano na ako, what would happen to me kung ang gospel nagtatransform hindi lang sa aking puso? Well, listen to this. If you're a Christian, there will be a change. But not in your circumstance, but in you. You will be better in your vocation. Not necessarily leave your station in life. For example, number 1, if you are a wife, you must be a better wife. Kung unbeliever ang asawa mo, maging better ka na wife of an unbeliever. Unless na lang sabi ng 1 Corinthians 7, the unbelieving partner departs. She will be a better wife by allowing the gospel transform her vocations or status as a wife. Ibig sabihin, magpapasakop ka sa kanya kahit unbeliever siya o masama ang kanya, siya ay masamang asawa. Kung paano siya magpasakop kay Kristo ang asawang babaeng ito, kahit siya ay unholy na lalaki, itinuring niyang parang si Kristo ay parang wala lang sa kanya, dapat paglingkuran mo yung asawa na yun kung paano mo paglingkuran si Kristo. Napakalayo ni Kristo sa kanya, pero ang tingin mo dapat sa kanya ay, ito si Kristo paglilingkuran ko. Ganito ang magiging Christian wife. Except of course sa mga bagay na clearly kasalanan. That means kung ikaw ay asawang babae, be better sa vocation mo as a wife, ikaw ay hindi dapat makikilala bilang Christian wife na palaban, Christian wife na dominante, Christian wife na palasagot, Christian wife na nagdadabog, at Christian wife na reklamadora na walang maliit na bagay na hindi niya kayang palakihin. Hindi dapat maging ganito ang pagkakilala sa atin. Ang sabi ng 1 Peter, babaguhin natin ang mga unbelieving husbands dito sa mundo, sabi sa verses 1 and 2, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Nilinaw dito ni Paul, babaguhin mo yung asawa mo, not through your word. At malaking challenge yun sa mga wives. Dahil ang temptation, we want to change the world by our words. At kailangan magmadali akong pupunta sa mga husbands or I will be toasted. If he is a husband, ano mangyayari ngayon sa taong ito na naging Kristiyano? Oh well, you will be a better husband. Magtatrabaho siya ng buong husay para maitaguyod ang kanyang pamilya, para mabigyan sila ng kinabukasan. Mamahalin niya ang kanyang asawa sa paraan ng Ebanghelyo. That means he will be like Jesus Christ. Ano bang ginawa ni Kristo sa iglesia? He gave His life sacrificially. He devoted His life to His bride, the church. At ganito ang gagawin ng isang mabuting Kristiyanong asawa. He will be a better husband by being like Christ, na hindi niya kailanman tinatrato ang iglesia harshly or sa mapanindak na paraan. Could you imagine si Christ, sisindakin niya yung kanyang iglesia? To be a better husband is to be a gentle and firm leader. Kung paanong di inabuso ni Kristo ang iglesia, hindi rin gagamitin ng isang Kristiyanong asawang lalaki ang kanyang authority para sa kanyang sariling interes. Ganito ang gagawin ng isang Christian husband. He will not use his authority to cover his own failure. Siya din ay magiging mabuting ama sa kanyang mga anak, mabuting halimbawa at paglalaanan niya ng oras. Sa 1 Peter 3, may address sa asawang babae, may inaddress din sa mga lalaki. Ang sabi niya doon sa verse 7, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way,
showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Ang ganda, di ba? Sabi niya, mga asawang lalaki, makipamuhay daw tayo sa mga asawang babae natin na may pang-unawa. Bakit? Ikaw wala kang period, every month siya meron. Mas marami ang mood swings ng babae kaysa sa lalaki. Iba ang constitution ng babae, iba siya mag-express ng emotion. Therefore, kailangan maging understanding sa ating mga asawang babae. That is how we transform the world. That is how we act as Christ-like husbands. So, ngayon, ikaw naman ay empleyado. As a Christian, this means ikaw ay magiging better employee. Hindi dapat puro pagtaas ng sweldo ang nasa isip mo. Papasok ka, tamad na tamad ka nga, pero iniisip mo, kailan kaya yung raise ibibigay sa akin? Hindi puro benepisyo ang nasa isip mo kung paano mo malalamangan yung kumpanya. To be a better Christian employee is to be like Christ. Kaya mo bang si Kristo isipin na siya ay mandadaya sa kanyang misyon nung nandito siya sa lupa? Hindi, ginamit ni Kristo ang kanyang kalakasan, ang kanyang puso, ang kanyang ministry para matupad ang task na binigay ng Diyos sa kanya. Ang tanong, nagagawa mo ba yung task mo ngayon bilang isang employee? Tingnan ninyo mga employees, no? Baka hanggang ngayon nasa holiday blues or post-holiday blues ka pa rin. Isipin mo to, you think you are a better Christian employee? Ang Diyos ginagamit niya yung trabaho mo para buhayin ang pamilya mo, pero ikaw, ang ginagawa mo sa trabaho mo, pinapatay mo yung kumpanya nyo sa pamamagitan ng hindi pagiging mabuting employee. Do you think you're being a better Christian employee by being tardy and underperforming? Hindi naman nababawasan ng sweldo mo, pero ikaw, bawas na bawas ang contribution mo sa iyong trabaho. As Christians, we are called to excel. Dahil at the end of the day, ikaw ay naglilingkod kay Kristo at niluluwalhati mo ang Diyos by fulfilling your creation mandate. Binigyan ka ng Diyos ng lakas. Nilikha niya ang katawan mo ng meron siyang dalawang kamay, may dalawang paa, para ikaw ay magtrabaho. Hindi ito issue ng oppression ng iyong deceitful boss sa iyo. Well, of course, may mga bagay dyan na pwedeng i-address. Pwede kang umalis sa tamang paraan. But at the end of the day, ang mga Kristiyano ay tinatawag na mag-excel sa kanilang trabaho. God is not pleased with mediocrity, with laziness, and especially pilferage. Yung sabi ng Ephesians 6 or 1 Timothy 6 or 5. Yung pilferage, yun yung inuutakan mo yung boss mo para makinabang ka. Hindi dapat makilala sa ganito ang Kristiyano. Bakit? Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kahit minsan, di ba, ugaling, alam na naman natin, ugaling may pagka-busabo, so sabihin na natin may pagka-taning. Yung mga ibang employers, pero siya pala ay maskara ng Diyos para i-provide ang pangangailangan mo. Kaya dapat mong gawin. Pag uwi mo mamaya, matulog ka maaga. Gumising ka ng maaga bukas at magtrabaho ka ng maayos. Kung may trabaho ka. Or yung iba, nasa bakasyon pa, wala namang masama. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol, to which you are going. Magtrabaho ka na ngayon, wala nang trabaho pag namatay ka. So sa kabila ng curse ng Diyos sa work, ang Kristiyano ay magtatrabaho ng tapat dahil naglilingkod siya ultimately hindi sa kanyang amo, kundi para sa kanyang Panginoon. Ganito nakilala ang Protestant work ethic. Nakilala tayo sa mga binigay ng Kastila sa atin na in-embrace natin, manana habit, ningas kogon, siesta time. Nagugulat ang mga foreigners, mga Western people sa atin. After natin kumain, may pamerienda pa. Tapos after mag-lunch, matutulog. Pag natulog, napagod, may merienda. Pag nagmerienda,
Wala ka na matatapos. Pagkadating ng alas 4, doon ka palang nagsimula. Now, this also tells us na hindi dapat ang present circumstances ang siyang pinakamaging alalahanin natin, kundi pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi dapat ang nagpapaworry sa iyo ay ang estado mo sa buhay, kundi yung estado ng ating puso sa harapan ng Diyos. Hindi dapat ang kalagayan natin sa lipunan ng tao ang siyang pinaka-iniisip natin, kundi yung kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Mas atupagin natin yung kondisyon ng ating kaluluwa kaysa sa kondisyon ng ating mga trabaho, negosyo o pag-aari. Marami sa inyo, baka ganitong-ganito ang nangyayari sa inyo. Mas nag-aalala ka pa na gumanda ang trabaho mo, ngunit hindi ka nag-aalala kung gumaganda ang relasyon mo sa Diyos. Nag-New Year ka nga, pero ina-expect mo at pinag-aandaan mo yung pagtaas lang ng sweldo mo, ang promotion mo, ang pagganda ng portfolio mo, ang pagdaragdag ng side hustles mo, pero ang pagtaas ng level ng pananampalataya at commitment mo sa Diyos at sa iglesia ay wala man lang desire, expectation at paghahandang ginagawa. Tapos magtataka ka ngayon, December 2024, pagdating doon, magkakaroon ka ng spiritual evaluation. Bakit kaya hindi ako naging mas malalim kay Kristo? Bakit kaya hindi ako mas naging malago sa pananampalataya? Bakit kaya yung mga prayers ko, they are still dry? You wonder bakit hindi ka binibless ng Diyos spiritually because it has never been your priority. Ang priority mo talaga pagyaman. Ang priority mo talaga ay ma-achieve mo itong ganitong bagay sa meron ka. So therefore, kapatid, dapat iwaksi natin ito. Ang makita natin sa 2024 na mas titignan natin ay ang relasyon mo kay Kristo. Ito yung isang exciting na journey. Paano ko pa kaya malalaman yung mas malalalim na karunungan at ng mga kayamanan ni Kristo? Kailan ko kaya mararanasan yung naranasan ni Jonathan Edwards na habang nagme-meditate siya sa woods, sa Trinity, na pahiga na lang siya at napaiyak dahil he was filled with the love of the triune God when he discovered the truth. Ang mga thrill na hinahanap natin, ang mga adventure na hinahanap natin, sana ang adventure na gawin mo ay si Kristo. Well, kung ganito ka, ang maganda sa Ebanghelyo, may pagpapatawad. Ang ganda ng Ebanghelyo kasi hindi kanya sinasabing, lumayas ka dyan, di na kita gusto. Ang Ebanghelyo kay Kristo, tinatanggap ni Kristo. Kahit ang mga tao na inuuna ang materialistic life, ang mga tao na makasalanan na punong-puno ng kanilang alalahanin sa mundo, si Kristo ay dumarating sa kanila at sinasabi, ako ang siya magiging sagot pagdating dito. Pagdating kay Kristo, kumpleto ka. Hindi mo kailangan ng mga bagay na ito. Kaya kung ikaw ay bisita namin, ang pinaka may bibigay namin sa inyo, hindi yung aral lang na ikaw ay magiging masipag na employee. Ang may bibigay namin sa iyo ay si Kristo, na siyang tagapagligtas, na ibinigay ng Diyos, na namatay para sa kasalanan ng mga tao. Dahil sa kasalanan mo, ikaw ay nakatakda na pupunta sa isang lugar na kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang wrath, ang kanyang puot. Si Kristo lamang ang pwede magtakip sa iyo ng kanyang perpektong katwiran. Sa mga anak namin dito, nananawagan kami sa inyo, ang Ebanghelyo ay para din sa inyo. Para din sa inyo dahil kayo rin ay may vocation. At ang vocation nyo, mga anak at mga bata, ay maging masunurin sa inyong mga anak. Pero ang ang vocation ninyo ay maging alagad ni Kristo. Isinilang kayo para kay Hesukristo. Kay lumapit kayo kay Hesukristo. Nabanggit ko na yung letter to Diognetus. Si Diognetus isa itong unbeliever, may nagsulat sa kanya doon sa 2nd century, dinescribe ang everyday lives ng mga Kristiyano. At doon sa letter na yon sinabi na mga Kristiyano daw, they cannot be distinguished from the rest of the human race by country or language or custom. They do not live in their cities of their own. They do not use a peculiar form of speech. They do not follow an eccentric manner of life. Wala daw pagkakaiba.
Alam niyo kung ano daw ang pagkakaiba sa kanila? Eto, they live in their own countries but only as aliens. They have a share in everything as citizens and endure everything as foreigners. Every foreign land is their fatherland. And yet for them, every fatherland is a foreign country. They marry like everyone else and they beget children, but they do not cast out their offspring. They share their bread with each other, not their marriage bed. It is true that they are in the flesh, but they do not live according to the flesh. They busy themselves on earth, but their citizenship is in heaven. They obey the established laws, but in their own lives, they go far beyond what the laws require. What the soul is to the body, that the Christians are to the world. End quote. Napakagandang testimony ito. Ang mas mahalaga ay ang pagsunod mo sa kautusan ng Diyos. So ano New Year's resolution mo? Ano ang target mo? Hindi masamang magkaroon ng financial target sa 2024, but make it a priority ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Ikalawa, sa verses 21 to 24, reality of subservience. Sa verses 21 to 24, were you a bondservant when called? Do not be concerned about it. But if you gain your freedom, avail of yourself of the opportunity. For he who was called in the Lord as bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he who was free when called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservants of men. So brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. So ito, napakaganda yung second illustration. No? Kinlarify ni Paul na hindi naman pala necessarily sinful ang mag-seek na palitan ang circumstances mo. General principle lang na kapag naging Kristiyano ka, you don't necessarily change your station in life. Ano sabi niya sa verse 21? Were you a bondservant? Huwag kang maging concerned dito. Ang general principle nga, huwag mong baguhin lamang ito dahil gusto mo lang siyang baguhin. Ang Christianity, hindi siya unreasonable. Ang sabi niya, if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. Kung may magandang offer sa isang company, avail of the opportunity. Kung mayroong mapapangasawa ka, may manliligaw sa'yo, may liligawan ka, avail of the opportunity. At alam ko, yung iba sa inyo, inavail na yung opportunity na yun. Hindi unreasonable ang Diyos. Sa verse 22, for he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman. Tapos yung the freed, yung hindi siya slave, bondservant siya sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pwede kang umalis, pero wag kang masyado ma-preoccupy na magiging ganito ka. Alam mo bakit? Kasi yung pinapangarap mong posisyon na yon na boss mo, maging boss ka balang araw, alam mo ba yon? Servant din yun ng Panginoon. Ikaw, servant ka rin ng Panginoon. So in other words, mapunta ka man dito, mapunta ka man doon, it's the same thing. We are all the servant of God. This is the reality of subservience. We are all servants of God. Ikaw man ang maging pinakamayamang member ng SABC. Ikaw man ang pinakamakakapangasawa ng pinakamaganda o pinakagwapo na tao sa balat ng lupa. Ikaw man ang magkakaroon ng napakaganda at napakagwapong anak. It's the same thing, equal footing kayo because you are both slave ni Christ. And that is the point. The gospel transforms us by releasing us from the slavery of our circumstances to the lordship of Christ. Ang ganda ng gospel. Ang ganda ni Kristo, di ba? Imagine mo yung gospel na ito, inaalis ka pala niya sa idolatry kasi kung wala kang gospel, mababaliw ka sa trabahong yan. Kung walang gospel, ibubuhos mo ang buhay mo na yan. Yan na lang magiging buhay mo. Kung wala ang gospel, hindi ka niya bibigyan ng maayos na pananaw sa buhay. Iisipin mo, kailangan ma-promote ako. Hindi mo napapansin, nagiging napaka-vicious, nagiging ganid, yung tinatawag na kinain ka na ng sistema. Ito pala yung sinasabi ng gospel. Dahil nung dumating ang gospel, pinapalaya ka ngayon sa slavery ng trabaho. Yung trabaho mo, blessing ito ng Panginoon. Itong trabaho na ito, binigay ng Diyos. Pero sabi ng gospel, my Lord is not my work. My Lord is Jesus Christ. Hindi ako para dito. Hindi kailangan ako'y magtrabaho ng 7 days a week at wala akong time para sa aking kaluluwa. Sabi ng Ecclesiastes, nakita ka bang
hayop na nagba-Bible study, nananalangin. Wala yung hayop, gigising lang siya, magtatrabaho siya, hahanap siya ng pagkain, pagdating ng magutom siya, kakain siya, magtatrabaho na naman siya, pagdating ng alas 5 o alas 6, yung manok, matutulog na. Kung ganito ang buhay mo, sabi ng Ecclesiastes, wala kang pagkakaiba sa isang hayop. Hindi ka nilikha ng Diyos bilang isang hayop. May kaluluwa ka na dapat mong pakainin. Meron kang kasalanan na kailangan patayin. Meron kang pamilya na kailangan mong maging good example. Meron kang trabaho na kailangan maging pagpapala ka sa kanila. Hindi pwedeng puro trabaho, hindi pwedeng puro pera, pangarap mo ang issue sa Christian life mo. Sabi ni Tim Keller, more than other idols, personal success and achievement lead to a sense that we ourselves are God. That our security and value rest in our own wisdom, strength, and performance. Tingnan mo kapag lumaki yung pera mo, may temptation na parang kaya mong gawin ang lahat. Liban na lang na kokontrolling ka ng Diyos at kakahabagan ka at papatayin niya through generosity and through thoughtfulness and through other means ng pagiging masinop mo sa salapi. Si Leo Tolstoy, known siya sa pagkakaroon ng maraming long novels. Pero meron siyang short story na ang title is, How Much Land Does a Man Need? At doon sa kwento na yon, may isang Russian man, ang pangalan ay Pahom. Si Pahom, naging discontented siya sa kanyang circumstance at gusto niya magkamal ng napakaraming lupa dahil napakalawak na lupay noon at gusto niyang yumaman. Later on, nung nagkaroon siya ng mga lupa, nabalitaan niya may isang tribal chief na nagbigay ng napakagandang deal. Bayaran mo lang ako 1,000 rubles. Rubles is yung Russian money. 1,000 rubles, pero sa'yo na lahat. Ang mako-cover mo na ground, basta ang usapan, i-cover mo yung ground na ito hanggang mula sa sunrise, pero dapat iikot ka, makarating ka sa point A mo ng sunset. So kapag naikot mo yon at nakuha mo, kailangan mong ibungkalin, kailangan mong idig. So yan ang makukuha mo. Kailangan mo siyang ayusin. So ang ginawa nitong si Pahom, sobrang enticing sa kanya. Nung gabi pa lang na daw na hindi na siya nakatulog. So napuyat siya. Kaya ginawa niya, talagang sunrise pa lang, naggukay. Hanggang sa hindi na kaya ng katawan niya by alas 2, alas 3. Pero yung puso niya na magkaroon ng maraming lupa, hindi tumigil. So pinilit niya, hanggang makarating siya ng sunset. At doon sa sunset, ibinigay sa kanya yung lupa na yon. But the twist is, pagkakuha ng lupa niya, siya ay namatay dahil sa pagod. At ginawa ng mga tao sa tribe, inilibing siya sa kapirasong lote. At sinabi ng tao sa chief, sabi niya, ang dami niyang lupa, he has gained much land, but this is the land that he only needs. Imagine mo yun, toiling, doing everything you can, just to end up having nothing. Kaya maganda yung challenge dito. Do not be envious with the better circumstances of others. Be envious with the better relationship of others to Christ. Ito yung dapat mong kainggitan. Ito yung dapat mong maging goal. Ito yung dapat mong planuhin. Ito yung dapat na hindi mo gawing drawing. Ito yung dapat na tingnan mo. Hindi yung, nakagawa na nila to, kailangan magawa ko na rin. Meron siyang ganito, meron din ako na ganito dapat. Hindi, ang kainggitan mo ay yung relasyon mo kay Kristo. Bakit? Sabi ni Paul, kayo ay parehong slaves kay Christ. Ito yung mas mahalaga. Ang mahalaga, at the end of the day, ikaw ay alipin ni Kristo. This means that your ultimate significance and purpose is not your vocation but Christ. You were created to work, to be a spouse, to be a parent, to be a citizen, but only as a means to glorify Christ in your life. Ang tunay mong value at meaning ay matatagpuan hindi sa asawa mo, hindi rin sa trabaho mo.
Paano yung mga walang asawa? Kung nasa asawa yung meaning ng buhay, di wala silang value o meaning kung wala silang asawa? Paano kung bigla kang mawalan ng trabaho? Di ibig sabihin kung wala ka ng trabaho, wala nang saysay ang buhay mo? Let us correct this faulty statement by saying, ang value at meaning mo ay si Kristo. Dahil nilikha ka ng Diyos para kay Kristo. At kung ganyan ang pinangahawakan mo at sasabihin ng atheist sa'yo, paano kung mawawala si Kristo? Yun yung sagot. Hindi mawawala si Kristo sa'yo because when you have Christ, you have the greatest and the most powerful person in the world. You are sufficient in Him. Wala ka nang kakailanganin pa. Alam mo, kapag mayroon kang Kristo, magiging difficult ang buhay mo. But you will have Christ in those difficult moments. In those moments of loneliness. When you are alone, when you feel betrayed. When you feel that you have been abandoned. When you feel na ikaw ay wala nang malalapitan. Ang Panginoong Hesus, siya ay inabandona ng Panginoon, naiintindihan ka niya. At doon siya nagbibigay ng napakalaking pagpapala. Pwede mong asahan si Kristo, sandalan. Sabi ng mga tao, huwag kayong magpaloko sa Mesayas ninyo, sa Mesaya. Paano kung hindi totoo ang Christian faith ninyo? Kanino ka maniniwala? Sa isang tao hindi mo makakilala? O si Kristo na nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Revelation, He is faithful and true. Wow! Sinasabi dito ni Paul, I'd rather have Jesus than silver and gold. Without Him, my life is not only in hell, but my life is hell. I am hell. Alam mo, ako mismo ang magiging impyerno kung wala si Kristo. Bakit ko ito nasabi? Tingnan nyo sa mga kapatid natin dito. Imagine, kung walang grace ang buhay mo. Alam mo ba anong isang lugar sa mundo at sa nilikha ng Diyos na walang grace? That's hell. Kung wala si Kristo, walang biyaya ng Diyos, your life will not only be hell, you are hell itself. Tignan mo to. Iisipin mo. Ikaw mismo magiging impyerno. Yung bibig mo, kilos mo, thoughts mo, walang grace. Magiging impyerno talaga yan. Without Christ, there will be no evangelical transformation. Di ba impyerno yon? Tingnan natin, bakit ba nabibless ang mga tao sa'yo kahit papaano? Sasabihin nila, nabibless ako sa'yo dahil napakabait mo. Nabibless ako sa'yo dahil faithful ka. Nabibless ako sa'yo dahil compassionate ka. Now let me ask you, what if Christ is not in you? Will you have that grace? Will you have that mercy? Hindi. Walang mangyayari sa'yo. Puro magiging negatibo ka. Wala kang tunay na pagbabago. Wala kang tunay na buhay sa mundong ito. Impyerno lang ang magiging dala mo sa mga ibang tao because Christ is our new creation. He gives us the new creation. If any man is in Christ, he is a new creation. Nabibless ang mga tao sa atin dahil nabibless siya sa work ng grace ni Christ sa buhay mo. Kung tutuusin, kung titingnan tayo ng Diyos, alisin niya yung lahat ng biyaya, walang mabibless sa atin. What will only be left is sin. Kaya kung wala si Kristo, impyerno lang ay dudulot mo sa girlfriend mo. Impyerno ang i-contribute mo sa iyong pamilya. Sa workplace mo, there will be no genuine and lasting good that you will bring to the table. Your contribution will only be anything but the fruit of the Spirit, the transforming work of grace of God. Hindi mo matututunan mag-forgive ng totoo. Hindi ka magkakaroon ng mercy. Hindi ka magkakaroon ng compassion. The only reason why you're interesting is because Christ chose to work in your life. You are interesting sa mata ng mga Kristiyano because there is the grace of Christ in you. Kaya si Christ ang siyang pinaka-meaning natin. Kung siya ang pinaka-meaning natin, therefore, dapat ganito tumakbo ang buhay natin. Dito tayo magsasubmit kay Christ. Ibibigay natin ang buhay natin, di baling hindi tayo yung pinakamayaman.
Hindi ikaw yung pinaka magarbo at pinaka tinitignan nung reunion ninyo. Nung nagkaroon kayo ng family gathering, hindi ikaw yung kinaiinggitan ng lahat. Hindi ka naririnig na sana all. Pero may mga tao magsasana all sa'yo kung alam nila ikaw ay punong-puno ni Kristo. Itong 2024, may appeal to you mga kapatid. Be more filled with Christ. Aim more with Christ. Ikaw man ay pinaka nasa tuktok, nasa baba, it's the same Christ na siyang ating Panginoon at slave niya tayo. Si Paul Brand, kilalang doktor sa India, pero anak siya ng missionary ng pangalan ay Granny Brand. Isang British na teacher. Nag-missionary si Granny Brand sa India. At nung namatay si Granny Brand, doon nakabalik si Paul Brand sa India, dinala siya kung saan nag-minister ang kanyang nanay. Alam niyo doon sa tribe na yon, sumalubong ang 40 tao kay Paul Brand at doon sa mga tao na parang napaka-remote at halos walang kaalam, parang isipin mo, wala silang kaalam-alam sa buhay. Pero nagulat siya pagdating doon, educated ang mga tao. Pagdating doon, sinalubong siya ng 40 tao, binigyan sila ng garland, nagpapasalamat sila. At isa-isa nagkwento sa kanila ng tao pala na nagbago ng kanilang buhay ay ang kanyang nanay na si Granny Brand. Isang babae ang lumapit kay Paul Brand at sabi niya, dito walang abortion dahil ang mga magulang tinatapon nila yung mga anak nilang hindi nila gusto. At ako, ang nanay mo, may napulot siyang bata na tinapon, pinulot niya yon at pinalaki niya. Tinuri niyang anak at pinaaral niya. At nung nakapag-aral yung batang yon, bumalik siya doon at siya ngayon na nagtuturo. At sabi niya, ako ang babaeng yon. Ganito ang binabago ng Ebanghelyo. Hindi ang pagyaman, hindi ang ating circumstances sa buhay, pero ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos at sa ating mga tao. Kaya kung wala ka kay Kristo, sana makita mo, ang text na ito, it's all about Christ. At kung tayo ay malayo kay Kristo, ito ang dapat na maging hamon sa atin. The life assigned by the Lord to us is always good. And therefore, it should be an arena of God's glory. Gamitin mo ito. Paggamit mo kay Hesus Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa aming pong napakinggan. Patawarin mo kami sa maraming beses na kami ay nagiging discontent. Kami ay nagiging maangal, grumblers. At hindi namin nakikita ang pagpapalang ito at ang pinakamalaking pagpapala ay si Hesus Kristo. Nawa, Panginoon, babago ang perspektibo namin at tulungan mo kami na makita ito ng mga tao. At ang mga tao na bisita namin ngayon, magkaroon din sila ng tunay na relasyon kay Hesus Kristo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.